balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, sa naging bakbakan nga po ni Bros Carrington kalaban si Sulaiman Sigawa, kung saan matagumpay po nakuha ni Carrington ang panalo mga idol via majority decision. Medyo nahirapan talaga si Carrington sa bakbakan kay Sigawa mga idol. Halos dikit lang talaga ang puntusan ng dalawang fighter. May nagsasabi pa nga na dapat si Sigawa nanalo sa bakbakan. Kaya suggest ng mga boxing fans mga idol, wag daw muna mangarap si Carrington sa laban kay Naoya Inoue dahil knockout lang daw ang abutin niya dito sa bakbakan. Samantala sa naging bakbakan naman po sa pagitan ni Charlie Edwards kalaban si Thomas Isomba sa London. Matagumpay po nakuha ni Charlie Edwards ang panalo via unanimous decision. Hindi nga po umubra si Thomas sa matinik na galawan ni Edwards. At sa ngayon po mga idol, meron pa rin impresibong record si Edwards na 20 wins, 7 knockouts at may isang talo sa kanyang kartada. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, nakuha po ni Charlie Edwards ang isang talo nito sa kamay ng angas ng Pinas General Casimero sa bakbakan nila noong 2016 pa, kung saan pinagapang at pinasuko ni Cuadro Alas si Charlie Edwards sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga pong ilang buwan na issue sa pagitan ng Ryan Garcia at Devin Haney, kung saan umabot na nga sa korte ang kanilang away dahil sa paggamit ni Ryan Garcia ng pinagbabawal na sangkap na siya ang dahilan bakit nauwi sa no contest ang kanilang bakbakan noong April. At tila sa ngayon mga idol, parang hindi pa talaga tapos si Devin Haney. Nag-file ulit ito mga idol ng bagong lawsuit para kay Ryan Garcia. At ang isa nga sa mga charges na kinaso ni Boy Ilong kay Bagito ay battery charges para sa naging bakbakan nila noong April. At sa pagkakaintindi natin mga boss, sinampahan ng kaso ni Haney sa Ryan dahil sa pananakit nito sa kanya sa kanilang laban na merong tulong galing sa bawal na gamot, kung saan imbis na makakuha ng suporta si Devin Haney galing sa mga boxing fans, lalo pa ito napasama mga idol. At karamihan sa mga sinasabi ng mga fans, nasisiraan na daw ng ulo si Boy Ilong dahil hindi pa rin daw nito matanggap na natalo siya kay Ryan Garcia sa bakbakan. Kahit marami na ang mga eksperto ang nagsasabi na gumagamit daw si Ryan Garcia ng Ostarin para makagain lamang ng weight loss. Walang kinalaman daw ang Ostarin sa ilang left hook na kinain ni Devin Haney sa kamay ni Bagito. Well, para sa atin mga idol, hindi na tayo nagulat sa mga sunod-sunod na kaso na hinain ni Haney kay Garcia dahil talagang bangungot ang inabot ni Haney mga idol kay Bagito sa kanilang laban na sa lahat ng record na tinala ni Haney sa boxing sports. Naging undisputed, tinalo si Lomachenko at naging kampiyon sa 140 pounds kalaban ng halimaw na si Prograis. Pero pagdating sa laban kay Ryan Garcia, nagmukhang bata itong si Haney Boy. Expose ito bilang tinatawag nila na pound for pound best boxer. At hindi lang yun mga idol, damaged goods na rin si Devin Haney. Posible na hindi na siya ganun kagaling sa kanyang susunod na laban dahil sa bugbog na inabot nito kay Bagito. Talagang sinira lahat ni Ryan Garcia ang magandang plano ni Haney Boy. Kaya hindi talaga tayo mga idol nagugulat sa mga pagsampa ng kaso ni Boy Ilong kay Garcia. Ginagawa niya ito para at least mapaalam nito sa lahat mga boss na isa lamang pagkakamali ang pag-expose sa kanya ni Bagito sa bakbakan. Samantala sa naging reaksyon naman ni Ryan Garcia mga boss sa panibagong kaso na sinampas sa kanya ni Devin Haney, kung saan tinawanan niya lang ito mga idol at sinabi na kinasuhan daw siya habang ginagawa niya lang ang kanyang trabaho sa ibabaw ng boxing ring. Ito nga ang saktan si Boy Ilong sa bakbakan.